Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa magandang umaga. Pag-uusapan natin ngayon at pag-aaralan kung bakit nagpahinga ang Diyos. Sapagkat kayo'y Diyos na mahabagin, nagtuturo ng maraming bagay inyong pagpalain. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at nang walang maging hadlang para lubos na makakilos ang Espiritu niyo sa aming kalagitnaan. Patalasin niyo ang aming isip, O Diyos. Palakasin ang aming mga katawan at nawa, Panginoon, maging bukas ang aming puso na tumanggap ng mga binhing itatanim nyo. Mangusap kayo, Lord, ng may kapangyarihan at ang katotohanan nyo magpalaya, magpalakas, magpasaya sa amin. At nawa kami man makakita ng kapahingahan na sa inyo nagmumula. Dalangin namin ang lahat ng ito. Hinihiling na ipagtatanggol nyo kami at ilalayo sa masasamang tao at masasamang espiritu. Ganon din naman ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, pinupuri namin kayo sa ngalan ni Jesus na yung anak at aming tagapagligtas. Amen. Bakit nga ba nagpahinga ang Diyos? At yan ay makikita natin sa Genesis chapter 1. Balikan natin at sariwain ang paglikha at paggawa ng Diyos. Sa lahat ng ating alam, nakikita, nahihipo, nararamdaman na nilikha niya, at ito'y nakaulat sa unang kabanata ng Genesis. Ang pagtingin sa paglikha ng Diyos ay maaaring magpaliwanag at magpaunawa ng kanyang pahinga na hindi lubos na uunawa ng marami. So atin pong sariwain ang mga nilikha ng Diyos, ang creation. Sa unang araw, liwanag. Source of energy muna, syempre, bago ang lahat. Tamang-tama talaga, very scientific. Liwanag, the great light, greater than the sun, because the sun would be recorded as having been created later. So big time light. Pangalawang araw, kalawakan o spasyo. Ang tinatawag nating himpapawirin, ang langit na siyang naghihiwalay dito sa lupa at doon sa espasyong nasa taas. Sa pangatlong araw, ang paghihiwalay ng mga tubig. Tubig na nasa ilalim, tubig na nasa gitna, at tubig na nasa ibabaw. Halimbawa, underground water, above ground water, and clouds. Puro tubig yan. At mga halaman din ay nilikha sa ikatatlong araw according to biblical measurements. Life was beginning to go in full swing. At may mga binhi ang mga halaman, kaya sila'y kusang nagpaparami. There was automatic and autonomous survival, reproduction, and perpetuation of species. So nung nilikha pa lang, ay automatic na. May mga buto na ang halaman, siya na magpaparami sa sarili niya, at may tubig na panggagalingan ng kanyang iinumin, may lupa na kukuhanan ng nutrients, may hangin, nandun lahat ng elements of life. Pang-apat na araw, nandun naman ang mga heavenly bodies, ang araw, ang buwan, bituin, at kung ano-ano pa. So dalawa yung light na yan. May naon ng big light at merong sun, and of course the stars and everything else. At dahil doon ay nagtakda ng mga panahon or seasons for stages of life. Siyempre, merong season na itatanim ang buto, tutubo, ito'y mamumulaklak, ito'y lalaki, at mamamatay muli, babalik sa lupa, recycle ang lahat. Yung papaya ay magiging lupa muli, yung lupa ay magiging papaya, pabalik-balik ang buhay. At sa ikalimang araw, mga nilalang sa himpapawid at mga nilalang sa tubig. There was biodiversity and there was a space for every kind of living creature. At ang utos ng Diyos, magpakarami kayo. Sa pang-anim na araw, mga nilalang naman sa lupa, naglalakad, gumagapang, maiilap at mga maaamo rin. At babasahin natin ang bagong magandang balita, Biblia, para sa mga detalye nitong paglikha sa mga nakatagalupa. Genesis 1:24-25. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. At Genesis 1:26, day number 6 pa rin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila, ang mga tao, ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo man o mailap, malaki o maliit. So, day 6, ginawa ang tao. At Genesis 1:28, at sila'y pinagpala niya. Ang mga tao daw ay pinagpala. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala
nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So napakalinaw ng bilin ng Diyos sa mga tao, pagpaparami at pamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Genesis 1:29 hanggang 30. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. At lahat ng halamang luntian, ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. So napakalinaw ng iniwan ng Diyos, pagkain para sa lahat. Hindi dapat pag-agaw-agawan dahil iba't ibang nilalang ay may iba't ibang nakatakdang pagkain. Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yon ang ika-6 na araw. Punahin natin na nilikha sa ika-6 na araw ang mga nilalang sa lupa at ang tao, lalaki at babae. Genesis 2:1 hanggang 2. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. So day number 7, nagpahinga ang Diyos. Punahin ninyo ito mga kapatid, Diyos, hindi tao ang nagpahinga. According to Genesis 1. Ginawa niya ang lahat, days 1 to 6. Day 6, ginawa ang tao. At pagkagawa sa tao, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Bakit nagpahinga? Bakit nakapagpahinga ang Diyos? Hindi dahil pagod siya. Dahil ang Diyos ay hindi napapagod. Isaiah 40:28, hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. So hindi napapagod ang Diyos. Nagpahinga siya hindi dahil siya pagod, kasi tapos na siya sa paggawa. Tapos na siya sa paglikha. Kumpleto na ang kanyang ginawa. Tapos na ang life cycle, nakatakda na, pati water cycle. Kaya pati sa Ecclesiastes ay sinasabi ni Solomon, ang tubig ay nagpupunta sa dagat upang magbalik muli sa mga pinagmulan nito, ibig sabihin mga bukal, so alam nila yung water cycle. That the same water can evaporate, can condense, and can become water again. Paulit-ulit lang naman yung tubig eh. Yung ininom yung tubig kanina, baka ipinampaligo ni Maria Clara nung unang panahon. Paikot-ikot lang yan. Nagiging vapor, magiging ulap, magiging ulan. Bakikinabangan ng lupa, babalik sa dagat, pabalik-balik. Nagpahinga ang Diyos kasi aandar na mag-isa, kasi self-sustaining na ang kanyang ginawa, ang mundo, ang buhay. Punahin natin, mayroon nang di mauubos sa pagmumula ng lakas, energy. Nandun yung liwanag 1 at nandun yung liwanag 2 na araw at iba pang mga liwanag. At alam natin, energy comes from light. Kaya may mga solar power ngayon eh. Nanggagaling din ang lakas ng mga halaman, galing sa photosynthesis, galing din sa liwanag. No? Di na mauubos ang pagmumula ng buhay at ng inumin dahil ang tubig paikot-ikot. Not one drop of water is lost in the universe since creation. Paikot-ikot lang. At di dapat mauubos ang pagmumula ng pagkain sapagkat itinakda ng Diyos kung ano kakainin ng kung sino-sino. At yung halaman naman, habang tinatalbusan mo, lalo naman yan talagang lumalago. At kahit kainin mo pa yan, hindi mo naman pwedeng pigilin yung buto na makabalik sa lupa. Minsan dumadaan pa sa loob ng tiyan mo yung buto, pero babalik din yun sa lupa, magiging halaman na naman siya. Paulit-ulit lang. Nagpahinga ang Diyos dahil mayroon ng kaayusan. There were seasons. And there was already territorial boundaries and limitations para sa mga iba't ibang uri ng nabubuhay. Mayroon ng kanya-kanyang lahi, komunidad at paraan ng pagpaparami. Ang daming paraan ng pagpaparami, ang mga buto ng nara ay may pakpak, lumilipad para makapagparami sa ibang lugar. Ang mga amorseko kumakapit sa iyong katawan, sa iyong balahibo, sa iyong balat, sa iyong damit para madala mo kung saan-saan. Ang mga buto ng ibon na ang mga buto ng hayop na mga buto ng halaman na tinutukan ng mga ibon, maililipad ng ibon sa loob ng tiyan niya sa malayo at pag siya ay umipot kung saan, nandun na ang buto, may kasama pang fertilizer, tutubo agad. No? So, kanya-kanyang paraan.
Ang niyog ay may bunot para pag nahulog mula sa mataas na puno ay hindi siya mabasag. At kung nahulog siya sa tubig, siya ay lulutang at may baon-baon siyang tubig. Hanggang makarating siya sa lupa, natutubuan niya. Kanya-kanyang gawa ng paraan. At di ba ating mga kapwa mahirap ang napakagaling magparami? Kahit walang well baby, walang mga doktor-doktora, napadighay lang, ay nanganak ako. Ang dami talaga. No? Yung mga mayayaman na napakaraming kakainin at napaka-secure ng mga buhay, ang hirap magbuntis at ang hirap manganak. Pero yung walang makain, ang bilis manganak, di ba? Tulong din yan ng Diyos. Charity. Pinapadali. Minsan naglalakad lang, nanganak na pala. 8 na ang anak, hindi pa napapansin. Hinahabol, ang daming mga anak at ang bilis. So, kanya-kanya. Bawat halaman may buto, may binhi. Pero ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagpahinga at nakapagpahinga ang Diyos. Dahil mayroon ng tao. Napansin nyo, pagkalikha sa tao, nagpahinga. Kasi tao ang mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Tao ang magpapairal at magpapanatili ng kaayusan. Pagkalikha sa tao, pagkabigay ng Diyos ng otoridad at kapangyarihan at utos na mamahala, nagpahinga, nakapagpahinga ang Diyos. Kaya naman nilikha ang tao sa larawan at wangis ng Diyos, kaya ang tao ay may espiritu ng Diyos para makapamahala at siya ang magpaandar ng mundo. Sariwain natin ang Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at plural form kung kausapin ng Diyos ang kanyang sarili. Sila, meaning ang mga tao, ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ibinigay ng Diyos sa tao yung pananagutan at kapangyarihan na mamahala, to manage life, to manage the planet, not to abuse the planet, not to pollute the earth, not to deplete the species, and not to put many species in a lot of danger of extinction, but to manage as God would, sa kanya ibinigay. Genesis 1:28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Bago pa nagka-10 Commandments, bago pa inutusan ng taong huwag sumamba kung kani-kanino at sumamba sa Diyos na buhay, bago pa inutusan ng tao na maging mabait sa kapwa, mag-charity, bago pa nagkaroon ng mga relihiyon at mga templo, bago nagkaroon ng organized way to worship, ito ang kauna-unahan at kaisa-isang bilin ng Diyos. Kung gayon, ito isang napakataas na uri ng pagsamba, sapagkat itong unang utos, sabi, mamahala kayo. Kailangan paayusin ninyo at paandarin itong ipinundar ng Diyos. Humans are to maintain order through God-ordained governance. At binigyan ng kapangyarihang para sa pamamahala. Kung susuriin natin yung salitang pamamahala na nagmumula sa salitang bahala. Hindi pwede sabihin mong bahala na system kay sera-sera. No, maling understanding yan ng bahala. Sapagkat sa atin, ang bahala, kapangyarihan yan, power. Pagka sinabi kong, akong bahala sa inyo, ibig sabihin ba, kahit ano na lang pwede, ibig sabihin, ako ang mag-aalaga sa inyo. Pananagutan, responsibility. Pag sinabi mo sa isang tao, marami kayo na pong bahala sa amin. Ibig sabihin, susunod kami sa inyo, pero aalagaan nyo kami. Kayo ang magkakaroon ng kapangyarihan, pero susuklian nyo kami ng kabutihan. Magpapasakop kami, pero kami inyong aarugain. Kaya bahala na po kayo. Pag sinabi mo ba halimbawa sa may iiwan sa bahay, doon sa inyo halimbawang kasama, katulong sa bahay, aalis kayo. Sabi mo, oh, Donita, ikaw na ang bahala sa bahay. Yung ba ibig sabihin, pag may sunog, tumakbo ka? Hindi. Pag may sunog, buhatin mo lahat, ha? Pag may baha, ibig sabihin, lumangoy ka? Hindi. Iahod mo lahat sa baha ang mga aparador at kahon. Pag may pumasok na masamang tao, karatihin mo, Donita. Kasi ikaw ang bahala. Yung bahala sa atin, empowerment yan, hindi yan fatalism. Mali ang pagbasa ng marami at pinagmumukha nila itong masama. Kaya napakaganda po ng Tagalog sa salitang gobyerno, pamahalaan. Kasi yung nandun, ang bahala, hindi bahalang mangumit, mangupit, hindi, bahalang mag-alaga
sa ginawa ng Diyos, bahalang mag-alaga sa mga tao, bahala na paandarin ng mga ilog, linisin ito, bahala na linisin ang hangin, bahala na magsona at ayusin ang mga lugar, ang mga trapiko. Yun ay ibig sabihin ng bahala. Sapagkat ang bahala ay pinaniniwalaan ng maraming mga dalubhasa na nagmula sa salitang bathala. Na ikaw ay namamathala pagka ikaw ay namamahala. Ibig sabihin, ginagawa mo ang trabaho ni bathala. Yung inutos sa Genesis 1. Sabi ng bathala, sabi ng Diyos na lumikha, sabi ng Diyos na may kapal, eto ang kapangyarihan, mamahala ka. Kaya napakabanal po ng public office. Ewan ko lang dito sa atin. Kasi doon, parang may kapangyarihan ka na mangolekta, ikaw yung amo, nakakaabuso ka kasi gobernador ka. Pero kung ikay tagapamahala, madidibdib mo ang ibig sabihin nun. Ang magulang ay tagapamahala ng kanyang mga anak. Ang mga presidente ng kumpanya ay tagapamahala ng kumpanya. Ang manager, supervisor ay tagapamahala ng mga tao at mga bagay na kanyang nasasakupan. Kaya dapat ang tao ay namamahala. Nakapagpahinga ang Diyos kasi tao na dapat ang mamamathala. Siya na ang gagawa ng gawa ni bathala o tao na ang mamamahala. Nagpahinga ang Diyos dahil aakuin ng tao ang kanyang gawain. God governs, God rules and works through delegation. At i-delegate kay Adam and Eve yung trabaho sa babae at lalaki. At pag pinunan nyo ang Diyos, God governs and rules and works through a chain of command. Meron laging hierarchy. Ito ang Diyos, may kausap siyang propeta, o ito ang sabihin mo sa mga tao. Ito ang Diyos, may inilagay siyang hari, o ito mga gawin mo. Kaya ang Diyos, nakakapagpahinga. Unang Korinto 3:5, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. So ang tao na naglilingkod sa Diyos ay kasangkapan ng Diyos, kinatawan ng Diyos para mamahala, para gawin ang gawain ng Diyos. Daniel 2:21, tinutukoy ang Diyos, siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. So yung pamamahala, ibinibigay ng Diyos sa gusto niyang pagbigyan. Namamahala ang Diyos sa pamamagitan ng mga pamahalaan ng tao at sa pamamagitan ng pamamahala ng tao. Pero dapat yun ay pamahalaan na nakasuko sa kautusan sa mga pamantayan ng Diyos. Hindi ko mo na-assignan kang mamahala kahit sa Satanas ka na susunod, paraanan ni Satanas ang gagawin mo, mga pandaraya, mga kasinungalingan at pagnanakaw. Hindi ganon ang gusto ng Diyos na pamamahala. Bakit nakapagpahinga ang Diyos? Kasi Diyos siya. Mandilikha siya. Hindi naman siya maintenance crew. Hindi naman siya utusan. Hindi naman siya manager. Ang manager, tao. So sabi ng Diyos, ayusin mo na lahat yan. Binigay ko na lahat ang kakayanan mo. Ang tubig, magre-recycle. Ang mga halaman, magpaparami. Pati mga hayop, mga anak, lahat yan. Mapas sa pamahalaan mo. At magpapahinga ako. Tapos lahat na lamang ng mga nangyayari, Diyos ang gusto mo. Diyos ko, bumabaha po, pigilin niyo ang baha. Bakit mo kinalbo ang mga gubat, tapos ngayon pagtatrabahuhin mo ako? Di ba? Diyos ko, marumi po ang hangin, maghimala kayo. Kayo nagpulyot Tapos ngayon pagtatrabahuhin mo, kayo nagpapahinga nga ako, ano ba kayo? Diyos ko, may lung cancer po ako, pagalingin nyo ng himala. Danigarilyo ka ng sangkaterbang sigarilyo, tapos ngayon akong papapagurin mo para kapag himalaan. Di ba? Diyos ko, pagalingin nyo po ako, naghihingalo ako. Hindi ka kasi nagpagamot, hindi ka uminom ng mga gamot. Andiyan naman ang mga gamot sa mga dahon, sa mga ugat, sa mga kung saan inilagay ko na dyan sa inyo. Hindi ka iinom, tapos ngayon gusto mo ng himala, ngayon naghihingalo ka. Papasahin niyo po ako sa exam. Nag-aral ka ba? Hindi po. Binigyan kita ng utak, di ka nag-aral. Tapos gusto mo himala, pinagtatrabaho mo, binigay na nga lahat ng kailangan nyo. Yan ang problema sa mga tao. Nagpapahinga ang Diyos, laging ginugulo. Gusto nila, day one na naman, likhain muli ang lahat. Ano ba? Does God have to do everything again? Kaya kompleto na nga yung ginawa niya. Nagpahinga ang Diyos para ituloy niya kung ano man yung ginagawa niya bago niya nilikha ang mundo.
para ituloy ang pagiging Diyos niya, kung ano man ang ibig sabihin nun, na lampas sa ating pag-unawa, kung anong buong kahulugan nun. Nagpahinga ang Diyos para ituloy ang dati niyang pinagkakaabalahan bago niya nilikha ang mundo. Kaya iniwanan niya sa tao, paandarin niyo yung mga buhay niyo, ha? Alam niyo yung gawin, kaya niyo, nandyan lahat yan. Nagpahinga ang Diyos para masyahan siya sa kanyang nilikha. Dahil ang sabi, nasyahan siya. So parang may ginawa kang isang makina, natutuwa kang umaandar yun, pinapanood mo, tapos lagi na lang re-repairin, lagi na lang sira. Nakakapagod na yata yan. No? So parang niya makitang umaandar ng buong ganda ang mundo. Pero ang tao, napakaraming inimbentong mga kabalbalan, kaya nasisira ang mundo. Nasisira ang andar. No? Sinabi na nga, kainin mo ang mga prutas at halaman, pinagkakakain mga taba ng hayop. Ayan, nagkakaroon ng kung ano-ano mga kolesterol, nagkakandamatay-matay. Nilalagyan ng mga laso ng pagkain para ma-preserve. Dapat na nga, fresh yung kinakain mo. Sasabihin nyo, kasi ang layo ng probinsya. Alam nyo, pag sumakay kayo sa aeroplano, sa mga syudad lang na masiksikan, ang dami pang lugar na walang tao. No? So kung nandun ka, makakakain ka ng mga fresh na mga bagay, etc., etc. So kagagawan din natin ang lahat ng ito. Nilalamag natin kasi inutos Nagpahinga ang Diyos para magbigay din ng halimbawa sa tao, nakawangis naman niya. So dapat tumulad tayo sa Diyos, pwede rin tayo dapat magpahinga. Pero nagpapahinga ba tayo? Nakakapagpahinga ba tayo? Paano makapagpapahinga ang tao? Kasi kung siya inilikha kawangis ng Diyos, inaasahan gagawin din niya yung mga ginawa ng Diyos. Katulad din ng pagpapahinga. Paano kayo makakapagpahinga, mga kapatid? Paano tayo makakatulad sa Diyos? Marami kasi laging pagod. Hindi sinusunod yung utos. Learn from God. Gusto niyo rin makapagpahinga, tularan niyo ang Diyos, iayos ang lahat. Inayos naman niya bago siya nagpahinga. Iayos ang kapaligiran, iayos ang supplies. Siyempre, may handaan kayo, makakapagpahinga kayo. Kung nakaparada na dito yung mga leche plan, ito na yung mga tubig, yung nandyan lahat, ayos. Nakakapagpahinga kayo kung ang mga damit nyo, andito yung mga sando, andito yung mga t-shirt, andito yung mga medyas, hindi halo-halo. Maghanap lang kayo, nakakapagod na. Kaya may inilagay ang Diyos sa mga halaman na pangbundok, pambukid, pangtabi ng ilog. May lugar ang lahat Maayos ang Diyos. Mabusisi. No? Ngayon, yung mga burara, laging pagod dyan. Hindi malaman kung saan niya hahanapin ang ngipin niya, ang kanyang salamin, ang kanyang contact lens, ang kanyang sapatos. Burara Pero ang Diyos, maayos. No? Unang Korinto, 14:33. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. May mga tao, kanta ng kata, praise you Lord, praise you Lord. Ang gulo ng bahay. Ang dumi. Paano mo pupurihin ng Diyos? Siya Diyos ng kayusan, ang gulo-gulo ng bahay mo. No? Paano ka lalapitan ng grasya? Hindi malaman ng grasya kung saan siya lalagay dahil walang lugar. No? Kaya kailangan, gusto nyo makapag-retire ng maayos? Gusto nyo magpahinga pag may edad na kayo? Iayos nyo yan habang bata pa kayo. Kasi kung minsan, pag matanda ka na at saka huli na, nalalaman mo, hindi ko pala naiayos ito. Wala man lang ako nakuhang ataol na hulugan kahit lawanit. Wala man lang akong nahulugan na libingan kahit patayo. Wala man lang paghahanda. Paano ngayon magiging pahinga ang pag-edad? Ang Diyos nga nagpahinga. Tayo rin. Gawing automatic ang maraming bagay. Ang maraming pamamaraan o procedures. In other words, set standards, set procedures. And if you have a lot of work, train people. No? Huwag laging crisis management. Ayusin ang sistema para hindi ka laging naaaligaga na lumulutas lang ng mga suliranin na hindi mo kasi napag-isipan bago pa mangyari yung suliranin na yon. Dapat pinaplano yan. Nehemiah 13:30. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. So nililinaw, itong tungkulin mo, itong tungkulin mo. Alam niyo, magulang na nakakapagpahinga, yung mga anak may mga tungkulin. Ikaw ang magtatapon ng basura, ikaw ang maghuhugas ng plato, ikaw ang maglalaba, ikaw ang mag-aasikaso ng pambayad. May tungkulin. Hindi pwedeng kayo lahat. Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang dapat niyang gawin, ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan.
May panahon ng pagtuturo. Habang bata, ituro mo na lahat. Pag tumanda na, automatic ngayon. Laman na ng pagkatao niya itinuro. Hindi habol ka ng habol, turo ka ng turo dahil hindi mo nagawa habang bata siya. Kailangan, kung gusto ng taong magpahinga, ay magtalaga ng tagapamahala. May mga kinatawan. Kung malaki ang gawain. Marcos 13:34. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Ganitong ginawa ng Diyos, no? Binilagyan ng mga assignment lahat. Itong gagawin mo. At pag i-describe yung Proverbs 31 woman, sabi niya, maaga daw siyang gumigising at binibigyan niya ng mga assignment na kanyang mga katulong. Binibigyan din niya na itong kakainin mo, itong kakainin mo. Alam mo naman, pagka hindi mo binigyan ng ganun, pati yung pagkain mo, naglaho. Kinain ma'am ng pusa. Pusang may Walkman, ikaw yun, Kinain mo. Kasi lalagyan mo ng assignment. Lalagyan mo ng hangganan. Ito mo nangyari sa tao, nagkakainan na, kinain na yung ganito, kinain na yung ganun. Kaya ang dami-dami natin sakit. Pinagkakakain natin na hindi dapat kainin. Pati ba naman yung atay at balong-baluna ng manok, kakainin mo, atay nga niya yun. No? Sinabi na nga, kainin mo yung mga prutas, yung mga halaman, pati ba naman yung bituka ng baboy, gagawin mo pang chicharong, napakasarap naman talaga, no? Pero, pinapakain ba yan ng Diyos? Kaya tayo may mga sakit. No? So, kailangan mag-delegate. Magkaroon ng katuwang at kasama. Ginawa nga yun ng Diyos Ang tao, ginawa niyang katuwang, ginawa niyang kasama. Tapos kayo, sosolohin niyo lahat. Kaya niyo ba yun? Hindi nga sinolo ng Diyos Kasi ikaw, sosolohin mo para ka Superman, Superwoman, para hangaan ka ng lahat. Hahangaan ka nila habang nakatingin sila sa iyong malamig na bangkay. Dahil sinolo mo na lahat, di ba? Mangangaral 4. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So dapat meron tayong katuwang. Kaya lang mga kapatid, humanda kayong may kasalo, may kasuno, may kasama, may kahati. Ganun talaga. Binigyan nga ng Diyos ang tao ng sariling kalooban para makapamahala dahil hindi ka pwedeng mamahala kung robot ka. Kailangan may katangian ka ng Diyos. Kaya nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Pero kasama nun, binigyan tayo ng laya. At karamihan ang tao ginagamit yung laya para umabuso at lumabag sa kalooban ng Diyos sa halip na sumunod dito. Pero kasama talaga yon. Pag nagbigay kayo ng responsibilidad, bibigyan nyo ng otoridad. Alam mo, may nilagay kayong receptionist sa inyong tindahan. O dito ka, ikaw makitungo sa mga customer. Tapos may nagsosole. Halimbawa, ano ba naman itong binili ko na pork and beans? Puro pork? Isa lang ang bean. Nakakita na ba kayo noon? Yung karamihan, baligtad, no? Hahanapin mo yung microscopic pork sa pork and beans. Pero sabi sa'yo, pork and beans ang binili ko. Bakit puro pork ito? Nasaan yung beans? Anong gagawin nung nakaharap doon? Sorry po, pasensya na kayo. Ganun lang ba yon? Dapat may kapangyarihan siya. Sige po, bibigyan ko kayo ng maraming beans. Papalitan natin yung daladala nyo. Pero pag hindi mo siya binigyan ng ganong kapangyarihan, ba't nandun pa siya? Kailangan, pag may inilagay kang tao dyan, nakakalutas. Kuminsan, pupunta ka sa isang desk. Pupunta ka sa manager ng hotel. Yung kwarto ko, bumabaha. Wala po akong magagawa dyan. Kailangan palitan mo yung kwarto ko. Mahal na lang po yung kwartong available magtatanong pa po ako sa presidente ng hotel kung papayag. Lumayas-layas ka dyan. Ang ilagay mo dyan yung presidente. Hindi ka pala makakapag-decide. Nakatayo ka dyan. Anong ginagawa mo? So, ang Diyos, nung binigyan niya ang tao ng pamamahala, binigyan niya ang otoridad. Kaya tayo may mga malayang pagpili. Ang tali-talino ng tao, ang daming nararating ng isip. Pero yung talino na yun at galing, dapat patuloy na isinusuko sa Diyos. Hindi ginagamit sa mali. Nakakapagpahinga yung mga nakakataas sa atin kung ginagawa natin ang tungkulin na iniatang sa atin. The superior can rest only when there is a subordinate who does his or her part, her work, his job. Kaya kayo, kung kasama kayo sa isang organisasyon, mapagpapahinga nyo yung mga nasa taas kung gagawin nyo yung tungkulin. Yung technician, hindi niya dapat laging asahan na yung administrator laging makikialam sa ginagawa niya. Dapat gawin niya na mabuti. Ngayon, paano pagpapahingahin ng Diyos? Gawin ang tungkulin bilang tagapamahala ng daigdig, ng kalikasan, ng kapaligiran, ng assignment nyo. Kung magulang kayo, pamahalaan nyo inyong pamilya.
Manager kayo, pamahalaan nyo inyong opisina. May ginagawa kayo, pamahalaan nyo yan. Para hindi kailangan laging tawagin ng Diyos to do the work that you were equipped and empowered and assigned to do in the first place. Gawin ang lahat ng kayang gawin bilang tao dahil tayo binigyang kakayanan ng Diyos. Napaka-importante nito. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So lahat ng ipinapagawa sa atin, may kasamang lakas, kapangyarihan, otoridad. Pansinin nyo ito mga kapatid. At ito lagi kong na-encounter na issue. Maraming nagtataka at may mga nagtatampo sa Diyos. Pero hindi naman nila ginawa ang dapat nilang gawin. Naglilingkod po ako sa Diyos. Lagi po ako nasa church. Kanta ako ng kanta, ayos ako ng ayos ang bulaklak, linis ako ng linis doon. Tapos ninanakawan po pala ako nung taong inilagay ko sa tindahan. Bakit naman po ako pinabayaan ng Diyos? Naglilingkod naman ako. Ganyan. Serve po kami ng serve kay Lord, nasunugan pa po kami. Donate po ako ng donate, bakit naman nakid na pa yung anak ko? Ang inaasahan nila sa Diyos, pag sila'y nagdadasal, naglilingkod, sumasamba, gagawin nilang security guard ng Diyos. Gagawin nilang auditor, gagawin nilang accountant, na pinakikialaman ang lahat ng nangyayari sa buhay nila, alang-alang na sila'y naglilingkod at nagdodonate. Pero binigyan ka ng Diyos ng utak. Naglalagay ka ng taong hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka naglalagay ng checks and balance, kahit ka pa santa, mananakawang ka. Lingkod ka ng lingkod sa Diyos. Yung bahay mo nakalagay sa dadaanan ng ilog pag biglang lumaki ang ilog. Nagkakakanta ka ngayon sa worship, lumaki ang ilog, inanod ang bahay mo, namatay ang mga anak mo, galit ka sa Diyos, Diyos ko, why? Ba't ka tumira dyan sa dadaanan ng baha? Tapos gusto mo mag-magic ang Diyos ng baha? Ayaw mo magkulambo, natutuka ka ng mga langaw at mga lamok, tapos nung nagkadengge ang anak mo, Diyos ko, nagkukwire naman ako, ba't nagkadengge pa kami? Ang daming ganyan, nakabiguan at tampo ng tao sa Diyos. Naku, siguro mapapamaywangan ka lang ng Diyos, sabi ng Diyos, ano ka ba? Di ba may utak ka? Pati mo gamitin. Ipapatok ka sa langaw at mga lamok at kung ano-ano, tapos na infection ka, nagtataka ka. Nilagyan naman talaga ng yung mga lamok ng gano'n na Diyos din naman ang naglagay nun, pero hindi ka dapat matuka nun. Dapat ka mag-ingat. Ang daming gano'n. Minsan may magte-text pa sa akin, talagang nagtatampo sa Diyos dahil nag-serve talaga, tapos may nangyari. Hindi mo kasi binantayan yung bahay mo, luma na pala yung fuse, umabog, nasunog. Gagawin mo mga electrician na naman ng Diyos ngayon, o gagawin mo siyang bumbero. Nagpahinga na nga eh. Anong ibig sabihin nun? Yes, dinidinig ng Diyos ang dasal. Naghihimala ang Diyos hanggang ngayon. At ano ba ibig sabihin ng himala? Pag sinabi mo sa Diyos, Diyos ko, baligtarin niyo lahat ng laws ng nature na kayo din ang may gawa para lang sa aking kapakanan ngayon. Yun ang himala. Pero anong dapat gawin ng tao? Igalang ang law of nature. Kahit kayo magdasal na magdasal, huwag niyo pong pabahain o Diyos sa Metro Manila, lahat ng bahay, pinuno na yung ilog, nasakal na yung ilog, wala nang dadaanan ng tubig, wala namang mga puno sa buong Rizal Province at Laguna. Kaya pagka umulan, lahat nasa Laguna, di ba pupunta sa Pasig, walang mapuntahang ilog, talagang pupunta sa loob ng bahay mo, kahit mangisay ka nakadadasal dyan. Kasi mo wala yata kapangyarihan ng Diyos, bakit bumabaha pa rin? May easement nga ang mga ilog para hindi mo tayuan yung gilid. Para pag lumaki, may pupuntahan yung tubig. Nandun na yung bahay mo, natural, sa'yo pupunta yun. Tapos magdadasal ka ngayon. At magtatampo ka dahil hindi ka pinagbigyan ng Diyos. Kumakanta ka sa choir. Sabihin, ang buong kalikasan pipigilin dahil kumakanta ka sa choir. So, kailangan gamitin ng taong utak niya. Ang pananampalataya ay gumagamit ng utak dahil utak ay bigay ng Diyos. Hindi yung lalabagin mo halatang sinasabi ng katalinuhan, tapos hihingi ka ng himala. Ano ang himala? Yung labas ay tinakda ng Diyos sa kalikasan. Ipapagawa mo sa kanyang pilit para yung kagustuhan mo at interes mo ang mangibabaw sa oras na yon. Ang mga tunay na nananampalataya dapat magtrabaho muna bago isangkot, bago utusan, at bago paghimalain ang Diyos. Tiyakin nating nagawa na natin ang lahat at saka tayo ngayon magdarasal na i-bless ng Diyos yung ginawa natin. Pero wala ka pang ginagawa, Diyos agad ang pakikilusin mo, ano siya? Utusan. At maraming dasal ng tao, pag tingnan mo't nakalista, parang shopping list. O kaya parang mga listahan ng utos, do this, don't do that, do this. Nalito na ang Diyos.
Gusto nung magsasaka, umulan. Gusto nung mangingisda, huwag umulan. Kaya nga may season ng tag-ulan at hindi. Di huwag kang mangisda kung tag-ulan. Magtanim ka naman kung tag-ulan. Meron dyan, Pastor, ikasal niyo po kami sa garden. O, kailan naman iha? June po, ay tagbagyo. Ipag-pray nyo na rin po sa prayer warrior. Tumigil ka. Magpakasal ka sa Tagaraw, sa Abril. Papagurin mo yung mga prayer warrior para pilitin ng Diyos na huwag umulan. Talagang panahon ng tag-ulan. Ano ka ba? Ano ba tingin nyo sa relihiyon? Pilipitin ang kamay ng Diyos, palitan ang mga batas sa siya rin ang nagtakda. No? Sa Juan 2:4, anong sabi ni Jesus kay Maria? Sabi ni Jesus, huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po itong tamang panahon. Diba kasi sabi ni Maria, wala nang alak, mag-miracle ka naman dyan. Ba't di kayo nag-stock? Diba? Tapos hihingi ka ng miracle. Sabi ni Jesus, huwag po rin. No? Pero gusto nyo ba laging ganun, pinapangunahan nyo ang Diyos? Marapat kilalanin, linangin at gamitin ng tao ang pinagkaloob sa kanyang lakas, kapangyarihan at galing, lalo na ng isip. Find and move God's kingdom that is within you. Sabi ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, nasa inyong kalooban. Nandyan yung lakas, nandyan yung power. Sabi, pag naniniwala nga kayo, susunod pati bundok. Gamitin nyo yan, iniwan ko kayo ng kapangyarihan, binigyan ko kayo niyan. Hindi yung kada ungot na lang, guguluhin mo yung langit. Roma 12:6. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Binigyan tayo ng galing para maghanap buhay. Huwag kang humingi ng himala na magkapera ka. Maghanap buhay ka. Huwag mong hilingin sa Diyos, Diyos ko, pagbatiin mo na po kami ng nanay ko, pero hindi ka naman gumagawa ng mga hakbang para kayo magkabati. Dapat ang tao gumagawa. May katotohanan yung nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Gawin mo muna para kakaawaan. At huwag iasa ang lahat sa dasal, sa himala, sa relihiyon. Kaya maraming bigo, nagtataka, nagtatampo, hindi nila inuunawa yung kapangyarihang ibinigay na sa kanila na sila'y nilikha sa wangis ng Diyos. Gamitin nyo yon. At doon na lang sa talagang hindi na pwede, doon nyo na lang pakilusin ng Diyos. Josue 1:2. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Hindi nakipagyera ang Diyos para sa mga taong ito, sila ang nakidigma para ang kinin ang ipinangako sa kanila ng Diyos. Santiago 2:15-16. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya yon? So ano sinasabi niya? Sister, meron po ako mga needs. O sige, ipagpe-pray kita. Sabi ni yung ditong Santiago, ano ipagpe-pray? Bigyan mo! Pray ka ng pray. Pagtakas mo lang yan sa mga nangangailangan. Ipagpe-pray kita para matapos ang usapan. Tapos dudugtungan mo magandang amen. O sige, lumakad ka na sister, claim it. Anong claim? Dumukot ka sa impitak at bigyan mo siya kung may ibibigay ka. Ano sinasabi dito? Nagiginaw sa mo, ipagpe-pray kita. Sige, mabusog ka, hindi mo pinakain. Ibig sabihin, pumilos ka. Huwag mong iasa sa Himalayan. Nasa tao talaga ang paggawa. Paano natin ngayon pagpapahingahin ang kapwa? Napapahinga ang pinuno kung ginagampanan ng mga tao ang kanilang tungkulin. Gawa 6:2-4. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking igagalang, puspos ng espiritu at matalino upang ilagay sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ng aming panahon sa pananalangin at pangangaral. Ano po yung background? Yung church nagpapakain ng mga ulila, ng mga balo, etc., etc. Aba, yung mga leader na preachers, wala nang magawa dahil sila lagi ang nagpapakain, sila ang nag-aayos sa mga hidwaan, gulo, inggitan, ba't 2 ang tinapay niya, ako isa lang. Alam yung mga Kristiyano, pag pinakain mo, may kasunod na gulo. May mga silosat, may mga bickering. Nung pa yan, hindi naman yan bago.
Sabi ng mga leader, hindi naman yata tapan, hindi na kami nakakapagdasal, hindi na kami nakakapag-aral, tapos mangangaral kami, ano, ipapangaral namin sa inyo. So huwag nyo kaming obligahin na gumawa ng ganitong mga bagay. Mag-assign kayo ng iba para makalaya kami, para gawin kung ano ang tawag sa amin ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, para makalaya ang mga pastor, di ikaw yung mag-photocopy, ikaw yung mag-xerox, ikaw ang gumawa ng mga ganyan, hindi siya pa rin. Akala ng ibang mga pastor, kadakilaan sa tingin ng Diyos na siya na ang naglinis ng banyo, siya ang nagpinta ng building, siya ang nagbukas ng lahat. Nung preaching na, wala na tuloy ma-preach. Pero wala naman pala siyang panahon para mag-aral man lang. Kaya pinapalaya natin yung mga taong may galing sa ganon para siya gumaling doon at yung galing mo yan, ikaw ang gumawa niyan. Kanya-kanya. Ganon din yung nature, di ba? Yung assignment ng Diyos sa mga hayop, mga halaman, kung anong papel nila sa buhay. Napapahinga ang mga magulang kung ginagampanan ng mga anak ang tungkulin nila. Unang Timoteo 5:4, subalit kung ang isang byuda ay may anak at apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. So nakita nyo, dapat pinagpapahinga ang magulang, lalo't byuda na at lalo't may mga apo. Pinaglilingkuran ang magulang, hindi pinag-aalaga ng apo. Nakita ninyo? Pagtanaw ng utang na loob sa magulang nyo, pagpahingahin nyo sila, pagmanuhin nyo ang mga apo, pagregaluhin ang mga apo, hindi pati apo sila pa nagpapaaral. Anak-anak kayo, tapos magulang nyo pa rin ang magpapaaral. Di ba? Hindi yung sila pang mag-aalaga ng apo, idalaga anak kayo, pati apo alaga pa. Kailan mapapahinga yan pag nasa loob na ng kabaong? So, bilang pagtanaw ng utang na loob, pagpahingahin nyo sila. Alam nyo, mga anak, napapahinga ang magulang kung kayo mga responsable. Pero kung kayo irresponsable, 40 years old na kayo, 50, adik-adik pa. Di ba? Yung 50 ka na. Parang kilabutan ka naman, ano? Hindi mo mabuhat yung tenga mo sa dami ng hikaw, tapos wala ka na mahanap buhay. Yung nanay mong matanda pa ang magbibigay sa'yo ng panigarilyo, ma, yosi naman dyan. Kadiri, no? Kailangan magpahinga na yung matatanda. Kailangan ngayon, tinuan mong buhay mo. Kung panahon ng pag-aaral, mag-aaral ka. Para pag panahon ng trabaho, magtrabaho ka at makapag-entrega ka naman. Hindi yung ang tanda-tanda mo na, ang dami-dami mong inanakan ng mga gilid-gilid. Magulang mo pa rin ang magpapalaki, magpapaaral. Tapos ang dami mong gulong pinapasok. Dadalawin ka pa ng nanay mo sa mga kulungan. Hahanapin ka pa sa makikiusap sa mga hepet, mga pulis. Nagkakanda chip-chip ang nanay mo sa pakikiusap. Dadalang ka lang ng pagkain. Dahil wala ka naman talaga dapat doon ba't inilalagay mo yung nanay mo sa ganung gulo? Yung mga nanay at mga magulang natin, pinipilit magkaroon ng dignidad, kung ano-anong gagawin natin gulo sa buhay, sila ngayon nag-aareglo, nagpapakababa. Dapat bang yan ang bigay mo sa iyong magulang? Dapat siya makapagpahinga. Kawawa naman yung mga magulang na yung mga anak dapat magkakalinga sa kanila pagtanda, dahil sa mga ginawa, nakakulong. So yung mga magulang, dadalaw pa ngayon doon sa preso, sila pa ngayon na magdadala ng pagkain, sa halip na sila na itong pinapakain at dinadalaw. Dapat pagpahingay ng mga magulang sa panahon ng kanilang pagtanda. At nagagawa lang yan ng mga responsableng anak. No? Kailangan pagpahingahin ang nakakasakop sa inyo. Ang inyong mga superior, ang inyong mga seniors. By doing your assigned task. You have to be responsible. Gawa 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. So kailangan alam ng tao kung anong tungkulin niya. Hindi yung may edad ka na, hindi mo pa alam kung ba't ka nabubuhay, anong papel mo sa mundo, anong papel mo sa church, anong papel mo sa lipunan. Lahat may papel na ginagampanan. Yan ang assignment ng Diyos. Kailangan hanapin yan habang maaga, pangatawanan, pag-ugatan, pamulaklakan, pamungahan yan, at nang humarap ka sa Diyos, hindi ka nahihiya pagdating ng panahon ng paghuhukom. Nakakapagpahinga ang mahihina at napapagod kung may tumutulong sa kanila. Yan ang mga dapat pinagpapahinga. Ang ating mga magulang, ang Diyos, ang mga pagod, at ang ating mga superiors. Pinagpapahinga natin yan kung tayo'y matitinong mga tao. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at umibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ng Diyos. At tayo man binibigyan niya ng kapahingahan kahit anong kalagayan natin sa buhay. Nakapagpahinga ang Diyos mula sa kanyang gawain dahil iniatang niya ito sa tao. Habakuk 2:20, si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang lahat sa harapan niya. Ang Diyos ay nagpahinga na sa paglikha. Nasa kanyang banal na templo at inaasikaso ang kanyang pagka-Diyos.
Dapat ang tao manahimik. Huwag siyang guluhin sa mga bagay na binigyan tayo ng kapangyarihan at tungkulin na gampanan. Pagpahingay ng Diyos. At dahil nagpapahinga ang Diyos, gawin ang kaya, gawin ang dapat, gawin at gamitin ang otoridad, ang kapangyarihan, ang galing, ang dunong, ang lakas na ibinigay ng Diyos. Dapat ang tao kumikilos. Hindi ibig sabihin ng pagiging relihiyoso, nag-aantay ng himala. Ang tunay na pananalig, kumikilos, nagtatanim para umani. Kumikilos para mayroong mapala. Gumagawa para magkaroon ng gantimpala. Diyos namin sa langit, ipaalala mo sa amin ang kahulugan ng mga salitang ito at magkaroon kami, Panginoon, ng pag-iisip, pagbubulay-bulay kung paano bibigyan ng katotohanan ang pagpapahinga ninyo, pagpapahinga ng aming kapwa at pagpapahinga din namin. Ituro mo sa amin ang mga ginagawa naming hindi tama para sa ganon maitama ito't kami, 10 ng aming mga kapwa ay makapagpahinga rin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa kahulugan ng ating mga pinag-aralang ito sa ating pang-araw-araw na buhay.